Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kaniyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at ng mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Happy Epiphany po sa inyong lahat. Hindi tayo sanay sa ganyang bate, no? Gaya ng nasabi ko kanina. Kasi para sa atin, ang pagdiriwang ngayon ay Three Kings, no? Yung sa iba, Three Kings. Kaya ang bate, Happy Three Kings. Ganyan, no? Wala namang masama, no? Hindi po masama yung ganong bate, no? Hindi ko sinasabing masama, baka sabihin nyo, hindi po masama. Itatama lang natin kung ano ang tamang termino. Ngayon po'y pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o ang Epipanya. Sabihin nyo nga po, Epipanya.
Ang ating mga pagbasa ngayon, magbibigay sa atin ng aral tungkol sa ating ipinagdiriwang, ang Epipanya. Ang Epipanya ay galing sa salitang Griego na Epifania. Sabihin nyo nga, Epifania, na nangangahulugan sa Ingles, manifestation or appearance. Sa Tagalog, pagpapakita. Kaya naman, ang ating pagdiriwang ay hindi tungkol sa three kings. Hindi tungkol sa wise men o yung tinatawag nating pantas o mga mago. Sa Ingles, magi. Hindi po. Ang ating pagdiriwang ay tungkol sa pagpapakita ng Panginoong Jesus. Ito ang kwentong narinig natin sa ating ebanghelyo. At merong tatlong mahalagang karakter na pwede nating pagnilayan tungkol sa pagdiriwang natin ng Epipanya. Tatlong karakter. Una, ang mga pantas. Sabihin nyo nga po, pantas. By the way, narinig natin sa ebanghelyo, walang sinabing tatlong hari. May narinig ba kayo? Wala. So walang dapat happy three kings. Alam nyo na, no? Kaya sabi ko, itatama natin yung termino. Wala naman tayong narinig na three kings. Ang narinig lang natin ay pantas. Sa English version, magi. Ibig sabihin ng pantas, nakapag-aral o learned. Kaya, pwede nating tawaging wise men. Diba? Pwede na. Pwede na. Pero, sa panahon ngayon, hindi lahat ng nakapag-aral may pinag-aralan. Tama? Tama. Hindi lahat ng nag-aral o nagtapos, wise. Pero sige na, nung panahon ni Jesus, yung mga nakapag-aral, wise men. At wala ring sinabing tatlo. May narinig ba kayo? Wala tayong narinig na bilang ng pantas. Kinuha lang natin yung numero 3 saan? Doon sa regalo. Ano yung regalo? Ginto, kamanyang, at mira. 3. Kasi tayo, di ba, isa-isa lang kung magregalo. No? Kaya sige na, 3 tao, 3 regalo. Pero pwede naman, 1 tao lang, maraming regalo. Di ba? Tayo sanay kasi, no? Gusto natin isa lang, no? Tinitipid mo pa. Sinama mo pa yung wrapper sa kwenta, no? Yung mga pantas, yun yung mga nakapag-aral tungkol sa kalangitan o heavenly bodies na may tuturing nating astrologo o astrologer. Kaya nga, nung nakita nila mula sa silangan ang tala ng Panginoon, hinanap nila ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Meron kasing propesiya noon na may isinilang na hari ng Hudyo. At yun ang hinanap nila. Ang palatandaan, ang tala ng Panginoon. Sadyang may mga tao na katulad ng mga pantas. Sino yon? Yung mga naghahanap sa Diyos. Hinahanap nyo ba ang Diyos? Ano? Anong sagot? Hello. Hinahanap nyo ba ang Diyos? Parang di kayo sigurado, no? Maraming naghahanap sa Diyos. Sino to? Yung mga taong gustong maramdaman ng Diyos. Gustong makita ang Diyos. May iba, nagpupunta pa sa kung saang-saang simbahan para lang maramdaman at makita ang Diyos dahil may kakulangan sa kanilang buhay. Yung mga naghahanap o gustong magkaanak, saan pumupunta? Sa ubando. Yung mga hopeless case, saan nagpupunta? Sa St. Jude. No? Malapit ang pista ng Nazareno. Nung mga deboto at naghahanap sa Poong Jesus Nazareno, saan pumupunta? Sa Quiapo. No? Yung mga malulungkot o nalulumbay, saan nagpupunta? Yes, dapat.
Sa soledad. No? Yung mga nasa barangay na malulungkot, saan po pumupunta? Sa inuman, no? Sabi ni Ma'am Jeanette. Alam ni Ma'am Jeanette yan, katikista yan eh. Doon pumupunta pag malungkot. Pero pumupunta ka ba kay Inang Soledad? May mga ganyang tao, katulad ng Pantas, yung naghahanap ng Diyos. Kahit saan sila pumunta, hahanapin nila ang Diyos. Pero ang pinakamaganda sa mga Pantas, nung natagpuan nila ang Diyos, nagbago sila ng landas. Nagbago sila ng daan at hindi na bumalik sa dating daan. Ulitin ko, hindi na bumalik sa dating daan. Ganyan kapag natagpuan mo ang Diyos, nagbabago ka ng landas. Hindi mo na binabalikan yung dati mong paraan at daan. Meron sa atin, hanap ng hanap sa Diyos. Natagpuan ng Diyos, pero pag uwi, balik pa rin sa dating gawi. Hello, bagong taon na. Kung hinahanap mo ang Diyos, baguhin mo yung daan. Magbago ka na ng daan. Magpapakita sa iyo ang Diyos. Pero kapag nakita mo ng Diyos, baguhin mo na ang iyong daan. Yan ang unang karakter ng Epipanya, ang mga Pantas na naghahanap sa Diyos. Pangalawang karakter, si Haring Herodes. Sabihin nyo nga, Haring Herodes. Ano yung una? Nalimutan na agad nung iba. Una, pangalawa, nang marinig ng Haring Herodes ang balita tungkol sa isinilang na hari ng mga Hudyo, siya ay nabagabag. Siya'y naligalig. Sino ba naman ang hindi maliligalig kapag alam mong may bagong hari na pwedeng pumalit sa'yo? Di ba? Mag-e-eleksyon na. Tamo sila, naliligalig na sila. Nababagabag. Bakit? Pwedeng may pumalit. Wala kang ginawa eh. Ngayong merong papalit sa'yo na pwede, naliligalig ka. Sino ba yung tinutukoy ko? Bala kayo dyan, no? Ganyan eh, di ba? Naliligalig kasi gusto lang yung pwesto. Gusto lang yung posisyon. Ngayong merong papalit, naliligalig. Gaya ni Haring Herodes, hinahanap niya ang Diyos at iniutos pa niya sa Pantas. Hindi dahil gusto niyang makita ang Diyos, kundi dahil ayaw niyang kilalanin ang Diyos. At gusto niya alisin sa kanyang landas ang Diyos. May ganyang mga tao. Katulad ni Haring Herodes, ayaw sa Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala. Pero mas believe sila sa kanilang sarili. Na para bang sila ang mas magaling kesa sa Diyos at hindi na nila kailangan ng Diyos. Yung mga ibang Haring Herodes, yung di bali nang gumawa ng kasamaan, maprotektahan lang ang pansariling interes. Wala nang ibang inisip kundi kabuhayan, kapangyarihan. May mga ganyan. At nakakapagtaka, yung iba, nahihirapan na, may sakit na, gipit na, ayaw pa rin lumapit sa Diyos. Hindi pa rin nagsisimba. Anong gagawin? Gagawa na lang ng kasamaan. Kaya tignan nyo, kadalasan sa mga nahuling magnakaw, anong dahilan? Nagawa ko lang yun kasi may sakit ang nanay ko. Tamo na? Ba't di ka nagdasal? Ba't di ka nagpunta sa simbahan? Nagawa ko lang naman yun kasi gipit ako. Ba't di ka muna nagdasal? Di sana hindi ka nahuli. Pero may mga ganyan, parang Haring Herodes, wala nang ibang inisip kundi kabuhayan. Wala nang ibang inisip, kapangyarihan.
Kaya hindi sila bilib sa Diyos. Bilib sila sa sarili nila. Gagawa na lang ako ng paraan. Di bali na kung ito ay kasamaan. Yan ang ikalawang karakter ng Epipanya, si Haring Herodes. At panghuli, ang ikatlong karakter na nagbigay ng malaking gampanin sa kwento ng Epipanya ay ang tala. Sabihin nyo nga, tala. O, review tayo. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Ang tala ang siyang nagturo sa mga pantas kung paano makikita ang Diyos. Ang tala ang sinundan para maituro ang Diyos. At ang tala ang nagbigay liwanag para masundan ang Diyos. Madilim noon, gabi noon, pero yung tala, siya ang nagbigay liwanag para masundan ang Diyos. Hindi man tao, hindi man nakapagsasalita ang tala, siya ang tumayong tagapagturo sa Diyos. Ang tala ang gumabay para matunton ang Diyos. At may mga ganitong tao, yung mga tala, sila yung nagsisilbing tagapagturo kung paano makikita ang Diyos. Sila yung gabay kung paano matunton ang Diyos. Sila yung liwanag kung paano maihatid ang tao sa Diyos. Yan yung mga tala ng Panginoon. Pero sa panahon ngayon, may ibang mga klasing tala. No? Ano English ng tala? Star. Pag sinabi nating pa-star, ano ibig sabihin? Yun, alam talaga ni Ma'am Jeanette, ang galing, no? Mga pabida, 'di ba? Pag sinabi nating pa-star, sinong gustong makita kapag pa-star ka? Hello. 'Di ba? Gusto mo ikaw yung papansin, ikaw yung makita, ikaw yung magningning, 'di ba? Kaya nga may mga tayong mga star, 'di ba? Yung mga artista natin, no? 'Di ba? Mga bituin, mga tinatawag na bituin. Bakit? Sila yung star. At yun yung mga taong ganon. No? Sila yung gustong makita. Sila yung gustong kuminang. At tayo naman, sinusundan natin sila. Tinitingala natin sila. Tinitignan natin sila. Hinahangaan natin sila. Ginagaya natin sila. Yun yung mga pa-star. Hindi ganyan yung tala ng Panginoon. Ang tala ng Panginoon, hindi sila yung titingalain. Sila yung titignan para maging gabay palapit sa Diyos. Hindi papalapit sa star. Sa simbahan maraming ganito. No? Yung sino yon? Yung nagsaserve lang kapag piyesta. Hello po. Baka naman, no? Yun nagpapastar lang yon. Ayaw mag-serve kapag hindi piyesta, kapag hindi special occasion. Nagagalit kapag hindi prime time ang oras niya, no? Gusto niya siya yung magbitbit ng ganito, no? Ingat po. Pa-star yan. Hindi yan tala ng Panginoon. At sa amin din mga pare, mag-iingat kami. Totoo, may ganito rin. No? Kaya mag-ingat kayo. Kung kayo mga tao, sumusunod sa pare, hindi na nakakapagsimba kung hindi si Father ganito, hindi na Diyos ang sinundan mo. Ang sinundan mo, si star na pare. Mag-ingat kayo. Kapag kayo hindi na nakakapagsimba kung hindi si Father ganito, lumapit kayo sa star. Hindi sa Diyos. Dapat kaming mga pare, tala kami ng Panginoon. Gabay kami para malapit kayo sa Diyos. Daan kami para lumapit kayo sa Diyos. Hindi sa amin. No?
Kaya huwag kayong sunod ng sunod minsan sa amin. No? Okay lang naman, no? Magkakaibigan tayo. Pero pag kayong hindi ka na makapagsimba, yan ang isang senyales. Kapag ayaw mo na yung pari na yung iba, kay Father ka sumunod, hindi sa Diyos. Mapapagod kayo kung sunod kayo ng sunod sa amin. Kasi lilipat kami ng lilipat. No? Ha? Tandaan nyo yan. No? Ang soledad, nandito lang. Kung dito mo natagpuan ng Diyos, manatili ka. Aalis kami, lilipat kami, pero ang Diyos mananatili. Itong hamon sa ating lahat, kahit ako, aalis dito. Pwedeng maalis, pwedeng lumipat, pero ang mahal na Birhen, mananatili. Siyang dapat tinitignan. Ang Panginoong Yesus, nandyan. Nandito sa ating simbahan. Iba man ang pare, sundan mo ang Diyos at hindi ka maliligaw. Dahil kahit kailan, ang tala ng Panginoon, hindi ka ililigaw. Mga kapatid, simula noon hanggang ngayon, nais ng Diyos na siya ay makita ng tao. Kung kaya't siya'y naging tao sa katauhan ni Jesus. Nagpakita para maranasan ng tao ang Diyos. Ngunit ang tanong, hinahanap mo ba ang Diyos? Hinahanap mo ba gaya ng pantas o gaya ni Haring Herodes? Hari nawa, may mga tala na umusbong sa atin na maghatid sa atin para makita ang Diyos. At mas higit, tayo ay maging tala ng Panginoon sa iba na magdadala sa tao para makita ang Diyos. Amen. Amen.